Hello po mga katambay. Muli po, nagbabalik pong muli ang inyong lingkod, si Kamanong po, dito sa Tambayang Makabayan. Komento ni Kamanong. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong isang pahayag po. Dito po sa Presidential Advisor po na si Attorney Larry Gadon, mga katambay. Ito pong pahayag niya ay patama po ito sa mga sinasabing sumusuporta po kay Vice President at lalong-lalo na daw po yung mga vloggers na sumusuporta at yung mga DDS supporters po. At pakinggan po natin mga katabay at komentuhan po natin kung ano po ang sinasabi ni Kamanong. Ito pa, pakinggan po natin si Attorney Larry Gadon. Mga Duterte supporters at yung mga Duterte vloggers at yung mga TV radio host na araw-araw ay tinutuligsa si Presidente Bongbong Marcos, tinatawag nilang bangag at drug addict. Ito ang magpapahamak kay Inday Sara sa 2028. Dahil ginalit nila ang mga Ilocano, mga Marcos loyalists at mga Waray at mga Ilonggo, ay siguradong hindi nila iboboto si Sara sakaling tumakbo ito na presidente sa 2028. Malamang na matatalo lamang si Sara. At in fact, kung maglalaban sila ni Lenny o one-on-one, ay matatalo pa rin si Sara sapagkat si Lenny ay may solid na 15 million votes. Eh kung tatanggalin mo yung Marcos votes at Marcos loyalists, mga Ilocano votes, na napakalaki niyan ha, isipin nyo Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Cagayan, Isabela, at yung mga Ilocano sa Mindanao, napakaraming Ilocano sa Mindanao at saka sa Cebu. Tanggalin mo yan at ibigay mo kay Lenny, panalo si Lenny, talo si Sara. Dahil may solid na dating 15 million si Lenny Ang mahirap dito sa mga vloggers na ito, dito mga DDS supporters na ito, hindi sila marunong ng political mathematics. Si Presidente Duterte, si former President Duterte, nanalo lamang siya dahil sa boto ng Marcos loyalists at mga Ilocano. Dahil kasi noong panahon na yon, ang kalaban ni Presidente Duterte ay si Mar Rojas at saka si Binay. Parehong dilaw yon. So natural, no choice. No choice ang mga Ilocano, ang mga Marcos loyalists, lalo pa at ipinangako. Putulin muna natin mga katambay bago natin ibalik. Sige, Attorney Larry Gadon po ay parang hindi niya po alam ang nangyari po sa ating bansa mga katambay. Kung paano po, nanalo ang mga Duterte at talagang sinisisi niya po ang mga vloggers at mga supporters po ng dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, mga katambay. At ibinasi pa kay Lenny, mga katambay. At sa mga sinasabing mga Ilocano po nating kababayan at sinabi pa po ang ating mga kababayan na sa Bisaya, mga Ilonggo, mga katambay, na magagalit at talagang hindi po susuportahan kung tatakbo po sa pagkakandidato po sa susunod na eleksyon sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte, mga katambay. Ibinasi niya po ron sa sinasabi niya na tinutuligsa raw po natin ang kanyang boss, ang Commander-in-Chief, na isang drug addict at isang bangag, mga katambay. Di po ba? Kung ayaw mo po lang tuligsain as Attorney Larry Gadon, ang Pangulo ng Bansa, ang iyong amo, di sana tinuldukan na po, di ba? Tinuldukan na po sana ni Pangulong Marcos yung issue na pagiging bangag at drug addict, di ba? Napakadali pong solusyonan. Bakit ayaw po magpa-drug test, di ba? Ang Pangulo para matapos na po yung sinasabing paninira at yung nagagalit di umano ang mga Ilocano dito po sa mga vloggers at mga DDS supporters. At talagang tinatakot mo pa ang mga Duterte at ang mga supporters ng Vice President Sara Duterte at ng dating Pangulong Duterte na parang sinusumbatan mo pa, Atty. Larry Gadon, ang nagpanalo ay mga Ilocano lang. Ang mga Ilocano lang ang nagpanalo. Baka nakakalimutan mo, Atty. Larry Gadon, na hindi rin pinanalo ng loyalist at mga Ilocano nung tumakbo pong Vice President si Pangulong Marcos. Nasaan po ba kayo noon?
Di po ba? Yung pinagmamalaki po ninyo na, sinasabi yung loyalist at mga Ilocano na ating mga kababayan, talagang napakalaking boto, mga katambay. Pero, tinalo ni Lenny na isang dilawan. Di umano, according kay Atty. Larry Gadon, mga katambay. Isang dilawan at isang napakalaking loyalist at mga Ilocano nating kababayan ang hindi nagpanalo nung tumakbong Vice President, si Pangulong Marcos, di po ba, mga katambay? Kaya lang po nanalo, di po ba? Dahil sanib puwersa siya sa puwersa ng mga Duterte, mga katambay. Kung hindi dahil kay Sara, baka hindi rin manalo. Kung tumakbo si Sara presidente at kalaban si PBBM, tsak po, sa komento ni Kamanong, hindi pa rin mananalo ang Pangulong Marcos. Dahil nga, hindi siya naipanalo nung Vice President, nung tumakbo po siya ng mga Ilocano at ng sinasabing loyalist, mga katambay. Yun po ang realidad. Di mo ba? Mas maraming nakukuha boto't hatak ang mga Duterte kaysa sa sinasabing loyalist, mga katambay. Dahil hindi nga po ipinanalo. Vice President, tinalo pa ng hindi kilala, na hindi pa masyadong kilala noong mga panahon na yun, na isang kongresista pa lang, si Lenny Robredo, mga katambay. Ituloy po natin. Ni Presidente Duterte at then Mayor Duterte na ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani si President Ferdinand Marcos Sr. So therefore, siya ay binoto. Alangan naman na iboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano si Marrojas at saka si Binay. Tinatawag nilang magnanakaw si BBM at ang Marcos family. Di siyempre, forced to vote for Duterte. Kaya hindi sila pwede magmalaki na napakalaki ng boto nila. Kung magwa-one-on-one si Lenny at si Sara, malamang matalo si Sara. Dahil kasi hindi siya iboboto ng mga Marcos loyalists at mga Ilocano. Tawagin ba naman nilang bangag at adik si BBM, i-expect mo ba na boboto pa sa kanay kay Sara yung mga yan? Natural, hindi. Galit na sila ngayon eh. Ang may kasalanan niyan, ang napahamak niyan ay si Sara. Kagagawan ng mga DDS vloggers at mga DDS supporters at mismong yung tatay niya. O tawagin yung araw-araw bangag at adik si BBM. Tingnan ko lang kung iboboto pa si Sara. Natural, hindi. Kaya malamang-lamang, matatalo lamang si Sara sa 2028. Lalo na, halimbawa, nagsalib ang puwersa ni Martin Romualdez at halimbawa, sa kalaunan ay nagsama si Martin at saka si Lenny. Di wala na. Kuha na yung boto ng kabila plus yung boto ng Marcos loyalist at Ilocano. Kaya walang patutunguhan ang candidacy ni Sara sa 2028 dahil ginalit nila ang mga Marcos loyalist, ang mga Ilocano at mga waray ni Imelda Marcos at ang mga Ilonggo na nasasakupan ni First Lady Lam. Ginalit nila Alam ka naman na, tinawag mo nga kaming bangag, tinawag mo kaming adik. Iboboto pa rin kita? Natural, hindi. Hindi marunong sa political mathematics yung mga yan. Kasi padalos-dalos sila Ang nakakalungkot pa niyan, lahat ng pinag-umpisahan nito, dati naman magkaalyado yan Ang lahat lang ng pinag-umpisahan dahil lamang sa 400 million na confidential funds na inalis ng Kongreso kay Sara. At doon na, nagwala-wala na sila. Kung may kasalanan, kung matalo si Sara sa 2028, ang may kasalanan niyan ay yung mga DDS vloggers, yung mga DDS supporters, at yung tatay niya. If you're really Chinese... Yan po mga tambay, narinig po natin ang pahayag ni dating, DDS din po ito, mga tambay, nung panahon po ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, si Atty. Larry Gadon, di ba? Na ngayon po ay presidential advisor po ng Pangulong Marcos doon po sa mga sinasabing mag-aahon po sa kahirapan ng mga Pilipino, mga tambay. Talagang sinumbat pa at talagang di umano sinabi pa yung pagpapalibing at kaya naging utang na loob
ng ng Pangulong Duterte yung nakuha niya pong boto po sa mga Ilocano at sa mga loyalist dahil daw po di umano mga katambay doon sa pagpapalibing ng matandang Marcos Sr., ang dating Pangulong Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Hindi po ba dapat i-credit niyo po kay dating Pangulong Marcos po yun? Dating Pangulong Duterte po, Mr. Atty. Larry Gadon, na siya lang ang nagkaroon po ng yagballs at political will ng maipalibing po ang tatay po ng inyong Commander-in-Chief, di ba? Na isang Duterte lang sa dami po ng naging presidente po na hindi po nagalaw at hindi na ipalibing ang dating Pangulong Marcos sa libingan ng bayani. Hindi po ba dapat, sinasabi ko nga mga tama, hindi ba dapat ipagpasalamat ng isang Marcos yun na merong Duterte, na talaga ipinaglaban po na maipalibing. At yung sinasabi nyo po na ginalit po ng, ginagalit po ng mga supporters po, mga vloggers po na supporters at mga DDS supporters at mismong ang dating Pangulong Duterte ang sinasabi nyo na talagang, gumalit sa mga Ilocano at sa mga Waray at kasama pa yung mga sinasabi yung nasa Cebu na talagang hindi na po iboboto si Sara sa 2028, Mr. Larry Gadon o Atty. Larry Gadon. Sinasabi nga ni Kamanong, hindi nga naipanalo ng mga Waray at mga Cebuano at mga Ilonggo at ng mga na sinasabi nyo loyalist ang Presidente Marcos ng tumakbong Vice President. Dahil may pacts, meron na po tayong pattern, meron po tayong nakita, di ba? Pacts po 'yon. Hindi nanalo, hindi na ipanalo ng Waray nung tumakbong Vice President ang Pangulong Marcos, di ba? Hindi siya na ipanalo. Talo siya ni Lenny na sinasabi niyo dilawan at galit na galit po kayo sa mga dilawan. Pero ngayon po, Mr. Larry Gadon, ang mga dilawan po ay bumabalik po ngayon. Parang kinakain niyo po yung sinasabi niyo ang mga dilawan ay talagang masasamang politiko. Di umano, nung mga panahon na sila ang nanunungkulan, di ba? Galit na galit po kayo sa mga dilawan. Pero ngayon po, mukha pong nabago na po ang paninindigan niyo sa politika. Mr. Atty. Larry Gadon. Parang kaalyado nyo na po yata ang mga dilawan at mga pink na talagang sinasabi nyo mga magnanakaw at talagang di umano sila ang nagpahirap sa ating bayan mga tambay. Pero ngayon, talagang ini-endorso pa ni Atty. Larry Gadon ang sinasabing mga dilaw di umano lalo ang tumalo ng Vice President sa Commander-in-Chief mga tambay na gigil nung mga panahon na Pangulo si dating Pangulong Duterte. At meron pang isang istasyon po ito sa radyo noong mga panahon na yon, mga katambay, na talagang binabanatan niya po ang mga dilaw. Lalo po ang dating Pangulong Pinoy at kasama ng, Vice President Leni Robredo noong mga panahon na yon. At talagang gigil si Atty. Larry Gadon. Pero ngayon, talagang, talagang ginagalit lang din pinapahamak. Ginagalit at pinapahamak ni Atty. Larry Gadon ang mga Pilipino, mga tabay. At pinapahamak niya ang mga Marcos, mga tabay. Pinapahamak lang at pinapahamak po ni Atty. Larry Gadon yung sinasabi niya mga ini-endorso niya ngayon kasama ang speaker. Dahil pag daw nagsama ang speaker, ang Martin, ang mga Waray, Bisaya, at ang taga Bicol na sinasabi niya dilawan at pinklawan, na galit siya nung araw. Ngayon, ini-endorso niya na wala na raw pong kapanapanalo ang Vice President Sara Duterte pag tumakbo po sa 2028. At talaga pong tatalunin daw po. Pero ang tanong ni Kamanong, ang mga tao, lalo mga OFW natin, mga Atty. Larry Gadon, nanalo ang Duterte dahil nga ayaw na po sa mga epal na politiko. Diba? Kaya nga po ang mga tao ngayon, mga Pilipino, kaming mga Pilipino, hindi namin tinitingnan ng politiko kung ano ang pangalan niya, kung sino pa siya, kung ano ang ang nasyonalidad niya, Bisaya siya, Ilocano siya, Tagalog siya, taga Bicol siya, taga Mindanao siya. Hindi na tinitingnan ng mga Pilipino 'yon. Ang tinitingnan po yung nagagawa sa bayan, yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa mahihirap, kung paano kalingain ng mga Pilipino. Ngayon po ba, 2 taon na po sa pwesto ang Pangulong Marcos. Ano pong pagmamahal ang naibibigay
at kalinga sa mga Pilipino, Mr. Larry Gadon, ng Commander-in-Chief natin, mga katambay. Ano po? Yung pinagmamalaki po ba natin na napakataas ng bilihin ang pagkalinga sa mga Pilipino ng administrasyon po natin ngayon, Mr. Larry Gadon? Okay po ba sa inyo yun? Na napakaganda na ekonomiya na sinasabi niyo po dahil maraming tao sa mall? Ganun po ba ang pagmamahal sa mga mahirap na Pilipino at sa mga nasa laylayan, sa middle class? At sinasabi niyong walang problema ang bansa dahil marami nakakabili ng sasakyan. Di ba ba? At puno po ang Jollibee at McDonald's. Ganun po ba? Ganun lang po ibibigay ng administrasyon natin. At nagmamahalang mga, mga Meralco, kuryente, tubig, at marami pa, mga katambay. Lalong-lalo ang pangarap ng bigas. Di po ba? Yan po ba ang mga Pilipino gising na? Naranasan po namin kung paano manungkulan ang dating Pangulong Duterte ng 6 na taon na talagang tinutukan niya lahat ng problema, halos napakalaki kabawasan ang nangyari at naramdaman ng mga Pilipino ng 6 na taon. Pero ngayon, unang-una, tumaas, bumalik halos ang droga, nagbabalik ka naman ng mga adiksyon, at nagpapaso ka na naman di umano napakalalaking volume ng droga sa ating bansa. Ang krimen, ang airport, kung hindi pa binigay ang maintenance sa San Miguel, baka lalong lumala ng lumala sa paghawak po ng administrasyon po natin ngayon sa airport. Nagbalikan di po. At lalong-lalo na, naging worst airport na naman po ang ating bansa, mga katambay. At ang krimen, ang sinasabi po ba natin na talagang napaaganda po ng nangyayari ngayon, Mr. Larry Gadon, na talagang masamang-masama po ang loob nyo pag sinasabi pong bangag at drug addict po ang ating Pangulo. Samantalang ang krimen, number 1 po tayo sa Southeast Asia. Ang ating pong bansa, 2 taon na pong magkasunod na yung ating mga city ang nangunguna po sa pinakamataas na krimen sa buong Southeast Asia, mga katambay. Nangyari lang po ito dito po sa sinasabi ni Atty. Larry Gadon na paghawak po na administrasyon po natin ngayon. At yung sinasabi niya susunod na talagang halos ini-endorse niya na ngayon, ang Leni Robredo at ang Martin Romualdez, ang speaker, di umano, pag nagsanib puwersa, patay na. Wala nang kalalagyan si BP Sara, mga katambay. Nakikita po natin kung ano nangyayari sa ating politika, mga katambay. Nakikita po natin kaganapan sa Kamara, sa Senado, at sa mga gabinete, at sa mga departamento ng ating gobyerno. Di ba? Napakarami anomalya, di umano. Di ba? Naglalabasan. Sa DA, sa NFA, daan-daang milyon. Yung korupsyon, di ba, na sinasabi ng dating Pangulong Marcos sa Kamara, sa Senado, na hindi maipaliwanag kung paano nila inahawakan ang pondo taon-taon nila ng Kamara at Senado. Natuklasan po yan. Napakaraming extraordinary, di ba? Tapos binabanggit lang ni Atty. Gadon na kaya daw nagalit ang dating Pangulong Duterte at ang mga DDS, ang mga supporters, dahil tinanggalan daw po ng confidential fund, di ba? Hindi po doon nag-umpisa yon, di ba? Nag-umpisa po yun saan? Inong pinagbintangan nyo na yung galing po sa Office of the President na 120 million na halos matatapos na ang taon, ibinigay po kay Vice President Sara Duterte yung confidential fund niya na ginamit niya po ng maayos at wala naman pong napatunayang may anomalya. Binakbakan niyo po yon, binakbakan po ng Kamara, pinagtulong-tulungan po ng Makabayan Black, ng media di umano. Di po ba? At hindi niyo pinoprotektahan yung sinasabi niyo kay Uniteam. Di ba? Dire-diretso na po yun. Kaya po nagalit po ang dating Pangulong Duterte dahil yung sinasabi niyo Uniteam, maaga ninyo pong pinulitika. Pinulitika po, mga katambay, hanggang tanggalan pa ng confidential fund. Di ba? Ang Sara Duterte, mga katambay, at hindi niya nakinuha. At ano po ang ginagawa niyo po? Tuloy-tuloy niyo po na sinisiraan ng mga Duterte ng administrasyon po natin. Sama-sama po. Di ba? Pero alam po, nakatatak po sa utak at isipan ng mga Pilipino po yan. Sa puso, nararamdaman po nila kung sino po ang tunay na leader at talagang maglilingkod at mag-aangat sa ating bansa. Maibalik ang karangalan na nawawala sa ating bansa. Kasi ngayon po, umuugong
at na talagang pinag-uusapan po ang ating Pangulo sa buong bansa, sa buong mundo, mga tambay. Dahil hindi po tinutuldukan na masamang-masama ang loob ni Atty. Larry Gadon, lalo pag nababanggit po araw-araw ng mga vlogger at supporters po ng mga Duterte. Araw-araw po nababanggit na ang kanya pong Commander-in-Chief ay bangag, drug addict, drug user, na ayaw naman niya pong i-advise dahil po siya ay advisor ng Pangulo. Ayaw naman po i-advise ni Atty. Gadon na, Sir, para po matapos na at masupalpal natin ang mga DDS, ang mga vloggers, magpa-drug test na po kayo para po silang lahat ay mapahiya doon po sa sinasabi po nilang addict po kayo, Sir. Hindi po ba? Ano pong gagawin? Simple. Hindi po ihi ang kailangan pong gawin ngayon sa ating Pangulo. Di ba? Ang gagawin po ay follicle hairs, yung pag-test po sa buhok at sa dugo. Yan po ang dapat gawin po ngayon. Yan po ang hiling ng mga Pilipino po ngayon na follicle hair test at dugo, mga katambay. Hindi po ihi. At lahat po ng klase ng droga ay itetest po. Hindi po di umano nung nakarang hearing, ang sinabi po ng St. Luke's, ang hiniling lang po ng PBBM na test ay yung sinasabing sa cocaine test. Hindi po lahat ng klase ng droga ang kanyang ni-request, mga katambay. At napakabilis, di ba? Kaya po, mapakarami pong issue ngayon. At lalo po, talagang hindi po aangat po at talagang mga Pilipino po ay nagigising po. Katulad po, ipinakulong po ng Senado yung sinasabing sa PIDEA leak na yung kanilang resources, yung guest lang po yun kung tutusin. Si Jonathan Morales, ang dating agent ng PIDEA, nakakulong po ngayon. Sa tingin niyo po ba, hindi po ba nag-iisip ang mga Pilipino? Doon po sa nangyari po ron, na bakit nakulong yon? Dahil doon sa issue na sangkot po sa droga ang Commander-in-Chief at marami pang mga sikat at kilalang tao, may mga artista pa, di po ba? Nakatatak po yon, Mr. Larry Gadon, sa aming mga Pilipino ang nangyayari po ngayon. Puro politika lang po. Magmula po nung maupo ang ating Pangulong Marcos, puro politika na po ang nangyayari sa ating bansa. Politika na po. Lahat po na nangyayari sa ating bansa, puro politika. Binakbakan po nila halos. Di ba? Araw-araw, puro Duterte, nahandyan ang Kibuloy, nahandyan ang marami pang mga, may bantag pa, may Tebes pa, at yung mga sinasabing mga gobernador na, nalilib sa kanilang pwesto, mayor. As ngayon, ito na naman po, meron naman po mayor sa bandang norte. Ang nililitis naman po dahil sinasabi po ito'y tuta o sinasabing spy ng China, mga katambay. Diyan po nakatutok ang ating gobyerno, ang ating Senado, Kamara, hindi po sa pagpapaunlad ng ating bansa, hindi para bigyan ng maraming trabaho ang mga Pilipino, at hindi po tutukan kung paano po magagawa ng paraan ang pagbaba ng bilihin ng ating bansa. Ang pangangailangan nating mahirap, lalo ang bigas, ang kuryente, ang tubig, wala. Hindi po natututukan, mga tambay. At ito po, hintayin din po natin yung pangako nila sa Kadiwa. Yung Kadiwa nilang 39 o 29 kilong bigas, nawala na rin sa 20 pesos. Malapit na rin po yung pangako na yun, mga katambay. Kailan lang din po sinabi po nila yon. Kaya po, hiyang-hiya po tayo kay Atty. Larry Gadon, mga katambay. Doon po sa pinagsasabi niya, na parang sinisisi niya, hintayin niyo po muna, Mr. Larry Gadon, bago po kayo magbukas. At para kutsain niyo po ang mga DDS supporters at vloggers, hintayin niyo po muna ang 2028. At ito po, hintayin niyo rin po muna yung 2025 na halalan po ng mga senador, congressman. Dahil napakaganda po ng performance po ng ating mga congressman at mga senador, mga katambay. Nakita po natin, 2 taon po ang nakalipas kung paano po sila maging congressman sa atin at paano po sila maging senador sa atin, mga katambay. Nung sila po'y nangangampanya, napakarami po nilang pangako sa atin. Nung po sila naging lingkod bayan na, puro na po sila boss ngayon. Puro hari na po sa kanilang mga posisyon. Hindi na po sila trabahante nating mga mahirap. Hindi na po ganoon, mga katambay. Kitang-kita po natin kung paano po sila, gampanan ang sinasabing binigay natin bilang trabahante lang natin. Hindi po natin nakikita ngayon, mga katambay. Yung mga
ginagawa nila. Ibang-iba po pagka sa halalan, mga katambay. Kaya Mr. Larry Gadon, wag mo muna pong kutsain ang mga Duterte at ang mga vloggers. At lalong-lalo na po ang sinasabi niyo nga hindi mananalo ang Vice President Sara Duterte kung tatakbo. Hindi po tinitingnan ng Pilipino kung ano ang kung ano siya, kung siya Ilocano, Bisaya, taga Bicol, taga Mindanao, Tagalog. Ang tinitingnan ng mga Pilipino ngayon kung anong klase ang tatakbo ng presidente. Ito ba'y hindi kurap, hindi magnanakaw, hindi waldas, hindi maka-oligarko, ito ba'y makamahirap? Kasi po ngayon nakikita po natin mga tambay, di ba? Naglabasan na po lahat. Yung isinusukan ng mga Pilipino na sinasabing oligarko, di umano, pinklawan, di umano, dilawan, di umano. And ngayon po, sama-sama na po ngayon. Bumalik na po lahat di umano. Pati po ang power po ng Makabayang Black at nagbalikan na. Alam po ng mga Pilipino yan, mga katambay. Kayo po, mga katambay, ano po ang masasabi nyo dito sa pinagmamalaki at pangungutya ni Larry Gadon at pinagmamalaki na matatalo daw po ang Vice President ni Leni at ni Martin Romualdez, ang speaker, at talagang hindi daw po tayo iboboto o hindi daw iboboto daw po ang Sara ng mga Ilocano, mga Waray, mga Bisaya at sinasabing mga nasa banda pang Bisaya, mga Ilonggo, mga tambay. Ganong katindi ang Mr. Larry Gadon, mga katambay. Ito po ngayon isa na po itong dilawan at pinklawan po ngayon si Attorney Larry Gadon. Lahat po ng kanyang ang lahat ng kanyang masasamang sinabi di umano noong mga panahon ng dilawan at pinklawan, ngayon po kinakain niya na po, mga tambay. Kinain niya lahat at ngayon po talagang inaangat niya pa yung mga dating sinusukan niya, mga tambay, di umano. Muli po, si Katambay Manong po. Kung nagustuhan niyo po ang ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan. Thank you po, mga tambay. At kung meron po kayong mga gustong batiin dito po sa ating channel, i-comment niyo po yung mga gusto niyo pong i-greet o batiin. Babasahin po natin, mga tambay, sa susunod na vlog po natin. Muli po, paalam po, ingatan nawa. Bye-bye!